CGB, dapat may manginutan para sa karahayan kang kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Madali sa nataday na kitang padumanan. Na-plug down na naman kita. Diretso na kita kang programa. Tingog kan Banwaan. Nasa linya. Si Pading Jimmy. Nasalita. Dahil na mga intro. Diretso na. Ay, nako. Nasa linya si Pading Jimmy. Jimmy Nasalita. On the spot. Welcome na sa programa. Ay, nakita na dumanan. Pading Jimmy. Salbahing buhay. Pading Jimmy. Nano ka? Ayun na. Orolian na. Nano ka? Logi ng negosyo sabi ni Bibi. Dahil nagpanawanan ng music. Dahil so titi mo. Oh, yun na sa ito. Garida ito madadali. So, patente dito sa ko. Ay, na ito. Adali isa na. Oh, nawara na. Pati ito na damay. Dahil di sa... ano. Ang pipi Yeah. Ay mo yung pagwarapon. Imbis na masaro sila akong barita, maduwa ako pirme. Pag itong intro, yun na firme. Gustoon ko yan. Ay, Pag nako. inali yan. Karulian na. pipi mo. Ito Ang pipi ko. Aber. Siya si Papapi. Yan. Tingog kan Banwaan. Rio Fernandez. Ano ka? Malayang kamada. Good morning, pare. Gawin na. Ulang na ngunyan pa din, nagpapartisipar sa mga bidding nin mga proyekto sa Lindong kan DPWH. Kumpara kan panahon na dahil pa nagpupurutok ang mga issue sa korupsyon. Hanggang sa ngunyan, ongoing pa an investigation. Basado sa mga informasyon nakakalap kan DCGB News, may pundo naman palang tuta ng nagtuturo-tagdo sa DPWH kung saan burukas na ang mga ini sa bidding. Ang problema, kulang ng mga contractors nagpapartisipar. Yan. Kadaklan ang mga pundo nin mga proyektos ngunyan hali sa Presidential Budget o National Expenditure Program of Government o NEP. NEP, oho. Ang pagkaiba ngunyan, asin ka na mga nakaaging panahon, ngunyan sobra ng stricto. Kung saan ang ipigdudoon kan gobyerno nasyonal dapat masunod ang new procurement policy, Republic Act 12009. Ang sistema pa din ngunyan, may baseline ng ipigbababa ang gobyerno, urog na central office, kan DPWH, pag-abot sa mga pamrisyon kan mga materials for construction. Arog kan baybay, graba, kabilya, asin iba pa. Tanganing may bitaranaan mga tungpat. Yan, iyon na. So, in fact, kadakaging si Mana, istorya takutan ang kumpadring Jimmy sa programa. Ang DPWH ngunyan, bud ang gobyerno, igwa na kan lista kang pamresyuhan ka yan. Taduman baga na diskubre kan nagputok ining mga mga flood control projects, duman na diskubre na pipatungan man agad supresyo kan kabilya, depende sa tamanyo, kan graba, kan baybay, kan simento. Duman biboro bumbahan ngunyan, so DPWH, iyo so naghanap kan presyo, actual year price na piga-apod. actually, bako pa de, ining, dahil nga sabot, kung sa'yo nagkukuha, itong sa Central OP o duman sa National. Iyon na yan, so DPWH, kumpadring Jimmy. O ngunyan, piga-apod nila ining construction material price data. Yan, construction material price data, yun ang CMPD. so actuarial price, kumbaga, so actual na presyo duman sa kwan mismo sa
sa lumber o kaya sa hardware store. No. Nya depende ni sa sitwasyon sa lokasyon. Dahil man pwedeng parariha sa presyo pa de. Example, semento. Mhm. Sa construction material data 215 sa gobyerno. Mhm. Kada sako yan kan semento. Mhm. Pag-abot sa actual sa hardware, Mhm. 235. Lugi. Lugi ang kontraktor. At ayun na nga ni kumpa. Sige. Papatungan pa kay 12% VAT. So, 215. Mhm. Lugi nin 45.80 pesos. Sige, padago sa report pa de. Bye-bye. On baseline, government price 306 per kubiko. Mhm. Pero sa actual na presyo, 500 pesos sobra. Mhm. Ang dalagan kan kubiko kan bye-bye. Roger. Mhm. Papatungan pa kay 12% VAT. Go ahead, duman sa report. Go ahead, ano so kuan na kan mga kontraktor diyan. Abonado ang kontraktor. Okay. Bilang resulta, kadaklan mo niyan na mga proyekto deklaradong failure. Mhm. Wala naman ni nagsasabay sa bidding ng mga kontraktor. Mhm. So, ang mangyayari, rebid naman, open for bidding. Kunday na naman, di say man giraray ang sistema, wala mag-bid, igwaman mag-bid, na di-disqualify dahil ang taigwanin mga prosesong dapat sunod ang requirement ng kontraktor, masagod na matapos ang taon, arog sa nakaniang sistema. Mhm. Ibabalik na sa naan pondo. Ehemplo, Pantaw District Hospital, 100 million ang budget. Wala nag-open bidding. Igwaman ni nag-apply, saro-saro itabi pa di, Mhm. disqualified pa o open for bidding na naman. Mhm. So yan ang sitwasyon mo yan, realidad. Nako, dahil na pala ning namumuso na kontraktor ano. Isay man ang Diyan sa, mamuso diyan naman, sa lugi report ka na na. nako amo pa diyan sa report na nako amo diyan sa 3rd district. Ha? Dahil nang namumuso na mga kontraktor, susog yan sa report na nako amo sa 3rd district. Oo, sa Pantaw District Hospital, 100 million, wala lamang nag-intra. Mhm. Igwang saro-saro, disqualified pa, maribid open naman, open for bidding naman ini. Jimmy na salita di si Jimmy Nyos. Nako, yun ang nga na sinasabi natin. mo ang pipi ko, siya si Papa P. Report com analysis, commentary. No? Okay, sige. Taon-taon tababilta na. Asa bagay yun ang nagayon tanganing lado-lado na kita tabi. Ano? Ang nangyari pa is kan tama yan na pinag-report com analysis dyan ni Pading Jimmy na pinagpaluwas. Na day na talaga day namumuso ngunyan. Day namumuso ngunyan. Dali sa nato si Don Manuel Trillanes Tutanyes. Oy, Papa Manny. Good morning tabi sa imo technician emeritus Manny Tutanyes uyugon man. Di marayo nonon ang project kanday ng porsyento irak man kan congressman sa katong natura. Day na kan madalagan taday ng pangrosros sa mga botanik. Tama ka, Papa Manny Tabi. Yan. Ayan. Actualmente, nakakahuron ta kaya ng mga contractors, Tama itong na-discover dyan na ipig-report, pig-analyze dyan na Pading Jimmy sa 3rd District. Dahil nang namumuso, kan Disyembre or Nobyembre nga nagbugtak na sa DPWH kan sa indang sa diring pamresyuhan kan mga kabilya kan simento kan baybay kan graba buda iba pang mga materyales para sa konstruksyon kan na-discover ninda duman sa kainitan kan flood control projects issue tangon yan bagang pighalat na sa naman so pagdalagan na kan mga kaso kontra duman sa nagkangararanan. Saro sa na-discover pa ninda
So pagpatong nin presyong palabaw duman sa kunyan sa presyo na pigapod na actuarial price. Ano? Pag sinabi tang actuarial price, iyon na ito so sabi ni Chief Jimmy na yaon sa listahan kan gobyerno na nakukuha ang presyo duman mismo hali sa mga pigbabakalan. Yan. Now, we must consider na inibagang mga kontraktor, negosyo yan. Dapat man talaga magpatong mansinda. Kaya lang, kung sobra-sobra man so patong, ito so na-discover kan DPWH, sobra-sobra man so patong. Diyan nagugulpi man so gobyerno, buda so tawo, tananata, pipatungan ng gulpi, anong mangyayari? Imbes na kumpira sa ng kabilya, imbes na kumpirang kabilyan ibugtak, bibawasan ito, taduman bibawi, kan kontraktor, so sa indang ipinambakal nin materyales. Duman na sana titipid. Wako, yan. Diminalang ka. Saro pang ehemplo. Sa pagplano, sa pagplano, bibudgetan iyan. Gigibuhon sa plano ngaya sa dike or what. Magibon ng project o ngaya sa proposal, ang presyo palabaw kan mga materyales. Kaya, bibudgetan man kan gobyerno, haralang kawon. Duman na bibawi man kan mga kontraktor. Na-discover ito kan DPWH na Secretary Dizon. Kaya, nagbutwa na sindanin table kan mga pamresyo na dapat harani duman na maray o pareho duman niya. Tama man so sabi baga dyan sa report ni Pading Jimmy. So mga kontraktor, logi man. Example nyo. So, ito Pading Jimmy? So, Pantaw District Hospital. Saro so nagbid, na-disqualify pa. Paano makaantabi? Logi ko niyan so mga kontraktor tabi. Barita nga niya to. Bay mga district engineering da ka nakaaging Disyembre papamar. Mamarahon so kunyan. Mamarahon so Christmas. Dati ngayon, nagbabaha din ng alak. Nagbabaha ng letson, pagkaon, mga papremyo. Ngunyan ngaya. Daina kan magpunian na mga kuwan na yan. Mga, mga flood control project na yan, no? Ay, naku talaga naman, Arog po ka na nangyari, ha? Daing nang nagbibiri. Di ang problema, daing mahiro na proyekto kan gobyerno. Tabi, maray na, aga tabi amigong King Reginaldo. Yan, Migong King, good morning tabi, isay mo. Ang problema pa kinitarog ka, ayan, Di napag-initan baga sa mga flood control. Igwa manin mga lugar talagang nangangaepo nin project. Buda igwa man talaga ning project na totoo man na dapat i-implementar. Halimbawa sa rong barangay na nasa lugar man na peligroso sa baha. Taygo ning salog duman nakaipuhan. Bugtakad talaga nin flood control project. Legitimate na pangangaipo. Sa inang ngunyan tabi, papaagihon kan mga residentes so pag-request nin project. Taan mga congressman ngunyan, talamatam na po mag-request nin aning project na ayan ta. Yun na nga niyan, itong sabi baga ni Chief Jimmy ni Pading Jimmy, so National Expenditure Program, dumana ngunyan nagharali ang gabos na mga proyekto. Dumana na. So mga kung ano so gusto kan national government na proyekto, iyon lang ito ang pinag-aarabangan ngunyan kan mga manlain-lain na kunyan lugares kang Pilipinas ngayon pa proyekto sa eskwelahan, sa pakongkreto, kantinampo, road opening, dike, tulay, gabos-gabos, dumana sa namahali sa National Expenditure Program, NEP, NEP. Maswerte ka kung mapag-adalan kan gobyerno nasyonal, maswerte sa distrito mo o sa munisipyo mo o sa probinsya mo, kung igwaning mapag-adalan sila na lumampalan sa lugar na ito kay puhaning eskwelahan. Sa lugar ngayon ito kay puhaning tulay. Sa lugar ngayon ito kay puhaning road opening. Igwa dumanin mga dapat na lugar na accessible. O sa lugar ngayon ito kay puhan palan nga igwaning dike. Yan. Arog na ka na nangyari ngunyan tananata. Hinali na sa puder kan mga congressman o kaya talamatam na ngunyan
mga congressman na magpara-request tanata yun nga niyan sa mga flood control projects na nagbutwa na anomalya. Taan nangyayari baga paano? Ini suna katuudan igwa kitang congressman ansarong distrito tabi igwang congressman ngunyan so barangay ma-request talaga ning kunya ning projekta nasa gilid sindakan salog pigbabaha pag nag-uuran dahil ning proteksyon legitimate ang gigibukaan so mga politiko so alkalde o so barangay o kung ano man na grupo o sa gobernador masurat lamang sa congressman. Congressman, takamuyaon diyan sa Senado o sa House, kamo ang naghihiling kang budget, tibaad lamang mapabudgetan nindo ini. Iyon sa nakatuudan baga pading nalanaw. Yan, ma-request sa congressman, sa opisina kang congressman, siyempre ta sa congressman, representante kan tawo, and saro sa poder kan mga congressman, iyo an magpreparar kan budget kan gobyerno, mag-aprobar kan pinagpreparar na budget kan gobyerno nasyonal, because sa konstitusyon, yaon yan pinagasabi, the Congress has the power of the purse. Yan. So, congressman yaon dyan, pigtataraman sinda kang konstitusyon, kamo an mag-aprobar, kamo an magbutingkay kan budget. Now, di siyempre so congressman man, taigwaning lehitimong kagadan so sa iyang konstituentes, mapabugtak ning tulay, mapabugtak ning dike, tayaon sa inda supoder kan pag-examine kan budget kan gobyerno kada taon, mataram na siya DPWH o may kaipuhanan dumanabugta ka ning tulay, ning dike, ning palitada, ning kung ano-ano, bugtakan mo ang taarami igoning budget para sa araw kaning infrastructure. Dumanay na isisingit. Bako, yan na minalog baga supiga po na allocable and non-allocable. So mga allocable, ito so pinagpapakihuron man ka mga congressman na pinakihuron man sa inda kan mga constituentes na mamaditan ta kaipuhan ning dike, kaipuhan ning flood control, kaipuhan ning health center, kaipuhan ning eskwelahan. Iyo ang pinagasabing allocable. Ngunyan, talamatam naan kabuskan ta. Dahil naman baga pigbudgetan ngunyan sa flood control, kadaklan, iba ng proyekto, so budget baga ngunyan na 2026. Dahil naman ito, education budget ngunyan, ang question dyan, paano na ining mga lehitimo man na mga proyekto ko na talagang papakinabangan man kan komunidad. O pareho sa report ni Kumpadring Jimmy, itong suduman sa Pantaw District Hospital da, sarong nagbid, na-disqualify pata, gulpi na ka-istrikto. Ano pa man sututubuon kang kontraktor? Bako, dahin ng flood control mo yan, iyan pa nga mga proyekto ko niya na ongoing na pigpapabid, dahin na ning nagbibid ta sa pamresyuhan pa sana, paano pa man anong matadada sa kontraktor? Yan, tabi Akala kitang report ni Kumpadring Jimmy, ni Pading Jimmy. Sarong bidder na disqualify pa. Sisay nang mapadagos kang trabahong iyan. Tabi. And sisay an sarong hapot yan. So mga presente ko niya na kuan na na proyektong dahil nang nagbibid and itong sa mga lehitimong proyekto na dapat may magbid. Dahil talaga mapupwede nga raw kan. Iba ang presyo, tama ito sa report ni Pading Jimmy, iba ang presyo sa Manila, iba ang presyo digdi sa mga lugar, sa luwas kan Manila. May patong na iyan na dati. Siyempre, sa mga kontraktor man na nakabase sa lugar, luwas kan Metro Manila, mapatong man sila dumanta, paano man, negosyo bagan, ang pagkontrata bagan, negosyo, sisayan man negosyo, nin palugi. Yan. Araw ka na nangyari po ngunyan. Nako. Ingat na ingat gunyan man ang mga kontraktor. Matagroson ngunyan tabi. Bata ma-eleksyon padingnal. Sain makuroaning kapital so mga kunyan, mga politiko. Bago padingnal. Ay, nako na pangyari sa to. Tingog kan Banwaan. Oy, sabi ni Sir na Norberto, dai man pwede yan, taiba ang presyo sa Manila, budadigdi sa probinsya. Lalo na sumabalyo pa kidagat, siyempre mapatong na ang presyo.
kaya wala na kaya na masabay sa bidding. Totoo yan. Yun na nga ni so report ba ni Chief Jimmy, ni Pading Jimmy, dahil nang masabay ka yan. May nagsabay man ko tanang aning saro, baga, sabi ni Pading Chief Jimmy, duman sa itong paproyekto duman sa 3rd District Hospital, na disqualify pa. Ay, nako, tabi, indata, istrikto dadangon yan, magsunod na talaga duman sa procurement process. Buda itong so iba pang mga kan. Pero siguro, it is high time man na blessing man ini, gayod, blessing man ta. Magpuon na gayod talaga sa Diyos ng patrabaho. Ano? Magpatong man halimbawa, so tama sa naman. So, igaw bagang pigapod na markup. Yan, allow diyan markup ta, siyempre makita man so nakakontrata, so mapa-implementar kang proyekto, tayo nga ang negosyo ninda. Pigapod na markup niyan. Markup man ngayon para ini sa kontraktor. So kita niya. So tama sa naman gayod ano. Pero kung sobra-sobra na, duman sa flood control, itong pagluwas nga ikan mga anomalya, na-discover ba, nasa planning stage pa sana, halimbawa nga tulay, kaipuhan ning arog kaining mga kabilya. Suppress yung kabilya, duman pa sana sa plano, tego bagaanin estimate, duman na bibumbahan. Yan. Kung kadako lang kakutsaba, approve sa nang approve, bababaan ng project, halangkawon so presyo, duman namin nakita man. Kung gulpi man so nagdidirilin siya, tabi, paano nakaan? Babawion man kang kontraktor, duman na sa pagtipid kan mga kunyan, kan mga materyales. Ay, nakotabi. Madali na papaping ang DPWH na ang maging kontraktor. Tanganing mailing ang trabaho ninda. Sabi ni Manny. Yan, natutan niya. Sa totoo lang, pati sa DPWH mga district engineering, ay nako, mamarahon da akan Disyembre. Dati bongga. Ang nagpapadara ng litson, wala tuo. Nagpapadara ng alak, wala tuo. Nagsusuro pa yan pagkaon, mga papremyo. Hali man sana duman sa mga napaboran man ka nagkakapirang district engineering offices na mga kontraktor, buda mga congressman. Ganyan, dahil puro natipid. Mamundoon sa mga Christmas party ka nakaaging Disyembre. Tayo na nga niya. Nagkairilawan na tabian ko niyan. Ang pahit ninda. Ano? Ay, nagkatabi. O di, sige, paano kayo? Taod-taod, ano? O ni tabi, igwanin paglaom. Tampag urulay naman baga eleksyon, taod-taod nga ni ikwantaman, otron ta ito, kung nagruluwas na sa istorya, so calendar of activities, iluwas ta na naman para sa barangay NSK election. Igwaning paglaom tabi, yung mga naghuhurar, so mga paratukdo, technicians, and iba pang mga support staff, iwa ka mong paglaom na mabibilog, lay naan makuan, mando, na dahi na yan patungan o kaya impuniranin income tax. Itong so nagkakakuro ang honoraria, ta subject pabagaan for income tax, ining mga paratukdo na naghuhurar buda sa iba pang support staff, pigo ko niyan pa yan, bubuwisan pan kan gobyerno. May move mo niyan sa Congress, sa House, na-exempt na yan sa income tax. Pinagbubusol yan ni Congressman Adrian Salceda. Taod-taod po. Tapag uro-restoryan taan. Magayon iyan na insentibo in reconocimiento po sa sakripisyo. Paminsan, buwis buhay pa kad mga naghuhurar kada bes na may election digdi sa satuyang lugar, sa satuyang nasyon. Ma-time check muna kita, buda mahanap buhay. We will be right back. Ang oras, alas 9:28. An oras hatod sa Indokang. Tandwilight, gaan nang may kasama. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sinda, kita ako, Biko. Dae minapahudyan, permi numero uno, ora mismo sa gabos. Asing kami, permi alisto. Pag sinabi na, ora ko daing iba kami naan. Sa taho kang mga pag-ius krisis nagtarabangan. Magkabulong nyo, asing magkasararo. Suportahan tabangan, damayan ng lambang saro. Mangibabaw ang boses kang kasaraditan. Gabos na Bicolano, dapat daing ururihan. Dawa labi-labi na ang pagtios. Dai kita natatakot basta sa matanos. Ang hibo mo, ang hibo ko, ang hibo kang gabos. Yaon masaya sa pag-alala yan sa tung mahal na Diyos. Ako Bicol, may tiwala sa sadiri. Ako Bicol, may disiplina sa sadiri. Ako Bicol, bako mapaabaw-abaw. Ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw. Ako Bicol Party List, katabang na, kasurug pa. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng Artrisin. Ang Artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex!
Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Wala kang di malalampasan pag may tiwala sa sarili. Tagay na sa swabing lasa at hagod ng Tanduay Rum. 170 years nang naniniwala sa tibay ng Pinoy. Ang tunay na matibay, may tibay Tanduay. Drink responsibly. Tunay ang tibay mo, kaya Tanduay ang tagay mo. Drink responsibly. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan sa DZGB. Biyernes ngunyan ano tabi day kalingawan, pasalamat lamang kita kay Senyor Santo Cristo. Viva Senyor Santo Cristo, and happy birthday po sa mga nagkukumplean yung ngunyan. And sagkod na kitang 10:30 tabi, pasensya na muna dahil na kita ning bridge music ta naghanap pa kita ka itong walang sabit nganing day kita ma-flag down giraray kan YouTube. Yan. Di sa nag-adang-adang bagatabi na kuan Nobyembre 2 konfirmado na po na diretso na ining nagpapara ka oktaba na barangay Buda SK elections. Now, pag abot baga kan eleksyon, pirming katabang niya to dyan, nasa frontera ang mga naghuhurar. Pag sinabi ta naghuhurar, mostly kaayan tabi para tukdo teachers. And ngunya nadagdagan paanin ibang mga support staff gamit na su mga IT workers, mga technicians. Then nakaka-receive bagasin taning honoraria, naglalangkaw nga ni igwa maning 5,000, 8,000 yata ito. Basta tigdadagdagan man iyan kada bes na eleksyon, ta ipiglalaban man iyan kan COMELEC, budakan mga elehidos opisyalis niya to, in reconocimiento man dyan sa sakripisyo kan kunyan kan mga naghuhurar na iyan. Teachers, mga membro kan Board of Election Inspectors, gabos, mga ITs, and support staff. Igwa sindang nare-receive ka iyan na kuan na bayad. The problem is, piglalangkawan man nga ni, as the rate increases, naglalangkaw man, subibawa sa inda sa paagikan gross income tax. Yan. Kaya ini anhaloy na ipigpaparalaban man kung taanakan mga paratukdo, buda iba pang mga support staff na kundaian mga initabi ansaro sa vital na ingrediente kan sarong demokrasyang gobyerno arog kang Pilipinas, dai po mangyayari. Ano po ining sarong vital na ingrediente na importanteng maray sa sarong demokratikong republika arog kang Pilipinas? Ano po ining vital na ining ingrediente kan demokrasya? Eleksyon. So pagpili kan mga tao kung sisayan sa indang gustong maging leader politiko. Yan. Kung dai po ini na mga teachers ta halimbawa grabe ang sakripisyo, diit ang nakukuaman na kunyan, kumbaga token, sisaya man ang mabuwis ng buhay dyan. Nasa totoo lang tabi, dakul ng paratukdo baga ang nagkakurulugan, may nagadan, sa ngaran sa nakan
preserbar kan integridad, asin kredibilidad kan kada boto na susurat niya to diyan, pinagsishade niya to diyan sa balota. Kiko po baga kan mga teachers, kan mga support staff, an ballot box, tanganing daiyan maagaw. Nagsakripisyo sinda, nagbabaklay, alas 12 an matangang banggi, mga ning makapasiring duman sa hararayo nindag mga destino pag eleksyon. Buwis buhay and life-threatening. Iyan ang mga kontensyon na ipinagbugtak duman ni Congressman Adrian Salceda sa House Bill numerado 7387 na minahagad sa gobyerno and minaimponer ning lay ining House Bill 7387 na halio na sa gross income tax, as in itao na nin bilog sa mga naguhurar na iyan ang nakukuanindang sweldong iyan dyan. Honoraria gabus-gabusta. Buwis buhay baga iyan na pigigibo nindang kunyan. Trabaho, you can just imagine, sisay ang isasalida mo na readily available. Siguro mga pulis o militar, pero di man mapupwede because ang pulis buda militar, dapat di yan nagkukunyan sa eleksyon, di nakikiaram. Solamente peace and order ang dapat ninda. Kaya lang, paano ka ini kung ang mga paratukdo magduwa-duwa na magpartisipar dyan. Sisay pangkukuhaunta na ining mga paratukdo, iwan ang well-trained sa istorya kang Pilipinas sa gabos na eleksyones na nag-agi, aran na nindaan pasikot-sikot. Either itong dating sistema na manual and pag-introducer na kaining digital election kumbaga, gamit ng mga automated machines, yaw ng mga paratukdo, they are the heroes. Sindaan mga heroine na dahil masyadong natatawan ng limelight pagkatapos ng eleksyon, tapos na serbisyo nila, dahil na na-highlight, dahil na-hype, na itong serbisyo nila sa itong integral part ng ang demokrasya sa Pilipinas mapreserbar. Eleksyon. Kung paano nakaiyan tabi. Kaya, in reconocimiento, sabi ni Congressman Adrian Salceda, kaipuhan iyan tabi na kunya na maipasar man na House Bill na iyan. And kita sigurado po pag nailatag na iyan sa komite, diretso yan and sa plenaryo tabi. In reference, sisay man na mga kunya, sisay na ilidong official man ang makontrak ang tabi. And iyan para man po baga sa pag-recognize kan sakripisyo, pagtaya nin buhay, crossing the line, kumbaga, kung igwan ng eleksyones na nangyayari sa tuya digdi, mga paratukdo bagaan kunyan, ang nagasakripisyo, tapos bubuwisan mo pa, tabi ining gross income tax na iyan. Sabi nga ni Inigdi, how much does the government really earn from taxing their honoraria? Let's give it to them, sabi ni Congressman Adrian Salceda. Ipinahayag niya, school teachers and government employees who volunteer for election duty face long hours and in some cases security threats, particularly in far-flung areas, yet still see their modest honoraria reduced by taxes. Iyon na pinag-explikar ta. Sakripisyo, buwis buhay, pero ilingon bang honoraryang nare-receive ninda, babawasan pa nin, papatawan pa ning buwis. Kaya unidigdi sa iyang House Bill numerado 7387, hahalion na yan na mga pigbubuwis na ninong taxable income hali duman sa kabayadan na nare-receive kan mga Board of Election Inspectors, pati na yung technical support staff. Yan, data encoders, IT personnels, and transmission operators who serve during national and local elections, plebisito, referenda, recall polls, kasabay na ang barangay and sangguniang kabataan elections, ngunya na nag-adang-adang na Nobyembre presenteng taon. Yan tabi ha. 7387, House Bill 7387, pinag-introducir ni Congressman Adrian. Ang sabi digdi, sa eksistido niya to ngunya na lay,
yung honorarium na pinagbabayad kan COMELEC, pinagtratar yan na parte kan gross income and subject to income tax. Yan. Kunyan, ang nangyayari din, nababawasan pa so nare-receive man kan sa tuyang mga honorarium. Makaka-benefits ini nin sobra sa halos 75 o kaya 750,000 election workers ang mabibeneficiaran ka initabi. And sobra sa 600,000 na paratukdo, hali yan dyan sa 750,000 na yan, compuesto yan ng 600,000 more or less na mga paratukdo, kasabay na dyan, na i-deploy sa nag-adang-adang na elections. Yan, dakulon ninyo, 110,000 na voting precincts. Ang pinag-release kan gobyerno dyan is more or less 7 billion pesos na pinag-receive kan halos 640,000 na election workers. Yan. And crucial an sa indang role ini mga paratugdo. Kaya nanunungod man, sabi ni Congressman Adrian, na sana po makuha na iyan, mahiling man kan gobyerno sa pagikan pag-introdusir na ini kan House Bill 7387 na ipiglalaban niya duman sa Kongreso, mahali na sa gross income taxation, iyan na mga honoraria na pinagtatauman sa satuyang mga paratukdo, buda iba pang technical support staff, kada bes na may eleksyon. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan sa DZGB. Aberdaw, kumustang linya ni Angel? Day man naputol, sige. DZGB On the Spot Report. Engaging. Angel Mustasa On the Spot Report. Angel, thanks for waiting, Tabi. Good morning and go ahead na. Yes, good morning. Hello? Yeah, go ahead. Yes, good morning, sir. And location this is the good news. Madali, Angel. Angel. Legazpi. Uh-huh. Yaong kami distribyo sa barangay Tagaytay. Kabalig. Aha. Angel, medyo maluyang transmission kan sa tuyang internet dyan, kang linya. Nasa Tagaytay. Tangunyan paano sukuan su barangayan man. Kang 97.1 OKFM and siyempre DCGBAM para po sa pagtauman niya to nin diit man nakaugmahan, lalo na sa mga aki na na-displace pur dahil kaining pagtugakan bulkan mayon. Diyan sinangon niya sa Tagaytay, sa Kamalig, yaraon diyan yung tropa natin sa OKFM Buda pag-iribata sa DCGBAM. Angel? Hello Sir Tio. Yes. Tigbalo kaya Sir Tio na mag-zoom halidigis sa area kaso yun nga po medyo buffering ang sa kuyang signal. Tama ka dyan Sir Tio. Yon kami digdikan OKFM as in kan disagree sa Tagaytay Elementary School kung sa ini Sir Tio. Ini para mientras na nagiging evacuation center kan mga residentes man kan barangay Anuling na itong na-afektaran o nakaka-experience ni na aktibidad o itong suna sa pamiksan mismo kan Bulkan Mayon kung sa ina Sir Pio nasa poco mas o menos nasa 123 na mga pamilya na para mientras digdi na piga evacuar. Ang daradig Sir Pio kan OKFM Legazpi asin kan DCGB iyo may magkakaigwanin feeding program, may mga pakawat, siyempre Sir Pio, may mga papremyo yan, as in na nakatalaan man na mag-distribuir min mga hygiene kits para sa mga kakian. Ini Sir Pio, objeto ka ng aktibidad na ini, itong sumakapagtauman ng kaugmahan sa mga aki na naka-experience sa bangunan Sir Pio na naiintarapan sa inang pag-aaral. At the same time, sinormalidad ang buhay, nagka-arapektaran dahil nga na ito sa abnormalidad ng bulkan na sa presente, nasa alert level 3. Hanapin ko lang Sir Pio, Municipal Social Welfare and Development Officer Digdininda tanganing makumusta sa as of now kung ano man kamustakan kaining mga paramientos na nag-evacuar digdi po sa tuyang sa barangay Tagaytay kan Kamalig. Ma'am, good morning po. Si Sir Pio po sa DCGB.
As of now po, ma'am, kumusta ang monitoring ta po sa sitwasyon as in kamugtakan po kan mga evacuees na po dito sa barangay Tagaytay po, sabi ma'am. Good morning po. So as of now po, okay naman po ang kamugtakan kan mga IDPs na digdi sa ang Tagaytay Evacuation Center from Barangay Anoling. Yan. So bali po, okay man po sila. Go ahead po, madam. Mga pira yan more or less tabi na familias dyan, over. Sir, igwa po kita digdi sa Tagaytay Evacuation Center ki 123 families. Tapos po, may one family po kita na outside EC from Barangay Swa po. Opo. By the way, si Pio Fernandez po ini, madam, kang DCGB. Good morning po. Good morning po, Sir Pio. Yeah, oho. Di itong pamilya, kumpuesto ito ni more or less pirang personas tabi, madam? So, bali na sa 430 plus individuals po, sir. Ay, kadakul kadakul na nanguno-kuno dyan. Kumusta ang kamugtakan ninda kung ang pag-urulayan primero so sanidad tabi, madam? Ay, okay man po, Sir Pio. Kasi po, nagkaagman po ang temporary bathing area. Tapos po, bukod po sa CR kan eskwelahan, nagpakaagman po sa LGU Kamalig po ang additional CR po sa likod. Very good. Kumusta po so supply nin tubig dyan pang linig, panghugas, buda, tubig maiinom tabi? Ang tubig po tabi, Sir Pio, digdi po sa eskwelahan, igwa po kita digdi ki Nawasa. Tapos po, nagkaagman po digdi ki Red Cross po ki ang water bag na halos everyday po, nagre-refill po sinda. Tapos po, so mga IDPs po, nagpaparefill man po sinda ki mineral water. Ay, very good. Oho. Madam, ano yan ng mga internally displaced persons niya to dyan? Dahil naman nagpaparabaralik duman sa hinalian nindang barangay. May kung kita dyan, may sistema tanganing ma-check iyan, over? So, Sir Pio, sa po, ang iba po naka-duting police duman sa hinalian ninda sa 6 kilometers danger zone. Iba po duman mga naka-duting police. Tapos po, digdi man po sa evacuation center, igwa man pong naka-duting police. Yan. Di basta-basta nakakaluwas kung mapasiring duman sa lugar nindang hinalian. Iyo po tabi, sir. Pero kung matrabaho, mahanap buhay, pwede man. Pwede man po. May logbook po sa mga naka-duting police duman para naaaraman po kung sisay po ang nag-uuli duman. May curfew dyan, Ma'am Tabi? Ay igwa po, Sir Tabi, ang 9 p.m. to 4 a.m. po ito garo. Iyo po. Nya paano man so makurokiblit ta malipot-lipot baga? Anong gigibo nindo kan diyan? Sa ngunyan, Sir Gary, wala pa man ka ito barita. Matulong si Mana na baga ikaman daw. Kaya pa man garo, Sir. Yaon dyan ngunyan so grupo kan FM station ni Buda mga taga DCGB. Mahatod man yung diit na kalingaan. Kumusta tabi man ang preparasyon ta dyan so mga tatawang kayan? Pag-abot po ninda, sir, kan grupo, ang nag-ready na po sindakan mga items na ipapanaon ninda digdi sa mga aki na mga tender po kainito. Bali po, pag-abot ninda, naka-ready naman po sa mga participants ni. Iyo. So, dakulaon pong tabang ining pagbisita po kan 97.1 OK FM. Dakulaon pong tabang ini. Salamat pong maray, Sir Pio. Sige, salamat tabi, madam ta. Sige nang ako nandun di asikaso nindo dyan. Salamat po. Salamat po. So, yan, Sir Pio. Si Ma'am Jennifer Encisa. Kung po, saro pang Jennifer, sasabi ni SM Sugar, inita po ang kaurunong kabot sa aktibidad dahil ang tabako lang ini, Sir Pio, ang primerong aktibidad kan OKFM at in DCGB. May mga masunod pa po kani Sir Pio. Good morning po, Adjo sa KC. Nasa ibang na linya po si Sir Pio sa DCGB.
Hi, Sir Pio. Good morning. Yes, Diyosa Casey. It's nice having you sa programa sa DCGB AM. Kumusta ang beauty mo diyan? Kumusta ang labada? Uy, naku, ang daming ano dito Ang daming mga bagets. At syempre, magpapakonsuelo kita sa mga batang bakwit dito sa Kamalig Albay. Syempre, di ba, Sir Pio, medyo na-stress sila sa nangyayari sa Mayon. So, ngayon nandito ang buong pwesto ng OKFM. Siyempre, kasama ang TCGB para kahit papano makalimutan nila yung masalimuot na nangyayari ngayon sa ating kapaligiran. Diba? So, mamaya meron tayong mga pag-games, may mga prizes tayong inihanda, meron tayong mga hygiene kits, and of course, nagpapasalamat tayo sa ating mga sponsors. Ayan, meron din tayong ano dito Sir Pio, pamimigay. Meron tayong skinless. Wow. Iyan. So, ining mga ititauta, may anong mga items na yan, tabi? Actually, meron tayo dito hygiene kits. Ayan, meron tayong yung mga kailangan nila, toothbrush, toothpaste, towels. Siyempre, meron din tayo mga pakonsuelo, yung mga chocolates din tayo. And alam mo na, yung mga talagang mapapangiti yung mga bata. And meron din tayo mga prizes ditong bag. And yung bags natin, hindi naman putyo-putyo. Pwede ba Pwede ba i-shoutout yung mga nag-donate? Sige, yung mga sponsors natin. Oo, maraming salamat sa mga taga Space Yard Co-working Space, mga taga Chef Connie's Restaurant Cafe, of course, kay Boss, mga taga QZQ. Na talagang medyo malaking binigay. So, sisayan may sadirikan na QCQ. Sisayan may sadirikaan. Basta barkada mo bagang pugi nun. Day ko binbid. Sisay nga ni. Ay, shout out kay Engineer Dante Baclao. Ayan kay Boss. Akta ko yung Boss. Good morning. Ayan, thank you po sa paikim. Mga taga Nong Sinitsa. Ayan, maraming salamat. Mga taga Unisop. Ayan, nandito yung baby ko and the Frida napkin. Mamimigay din kami dito later. Again, Space Short Co-working Space. Polydental. Daraga Polydental Clinic, and of course, Chini Ice Cream. Sabi ba ko ang kada dyan, ma-opalite ka dyan? Ay, naku, abangan mo. Actually, naabangan nga kita. Akala ko tatama ka Diba, na-practice na tayo. Si Angel lang dito. Si Angel matibay yan. Si Angel mag-o-opalite. Okay, papag-twerkin ko later. Yes, kayang-kaya ni Angel yan. At syempre, Sinasabi Sir ko. Pio pala bago ko makalimutan, meron din tayong feeding program. Wow. So, meron tayong pa-arostal. So, thank you very much kay, of course, kay Ma'am Brenda. Yan yung mga nabudol natin ng mga nakaraang araw. So, sa mga gusto pong magpabudol kay Josta Casey, magpabudol kayo sa akin kasi ang ganda po ng kinalalabasan ng mga nabudol natin. And of course, sa mga angels na patuloy na tumutulong para maging or para maisakatuparan natin yung ganito kagandang event. Of course, kasama yung OKFM and DZGB. Oy, Diyos, may nahiling ako dyan. DOH, Medical Station. Yes, nandito sila. Kasi may free check-up. Tapos nakita ko may mga gamot din na nandito. So, yun. Madami. Buong ano to talaga, Sir Pio. Buong talaga to. Para mapasaya yung mga batang bakwit. Yan. O di, sige tabi, Diyos, ako nigo kapag gustong idagdag, mapaugman mga yaon dyan, and so sa tuyang mga paraan tabay, go ahead tabi. Once again, maraming salamat po sa mga listeners ng OKFM and DZGB, and we're inviting everyone na sa susunod kasi gusto natin every month meron tayong ganitong klase ng programa, yung OKFM Fun Day and the DZGB. Ayan, ano yan full force yan. So sa mga gusto pong mag-donate, in cash or in kind, ayan, kami lang po ang inyong lapitan dahil for sure makakarating po yan. Tamang-tama, halawig ining barakwita na ini. So mga evacuation centers, lusubin mo. Oo, pwede. Lusubin natin. Basta mag-opalite ka later. Sunod ka dito, Sir Pio. Oy, pasalamatan mo yung LGU Kamalig. Ikaw talaga sinasabi ko. Ayun nga pala. Ayan, thank you very much sa LGU Kamalig. And of course, kay Mayor Kaloy Abaldo. Ayan, Mayor, baka naman magpa-lunch ka later, pwede. Barangay dyan. Yung kag-barangay dyan, hindi mo ina-acknowledge ikaw talaga.
Barangay Tagaytay. O kasi Ate Dimples yung nakipagkausap sa kanila. Ay, thank you kay Ate Dimples ha. Siya yung talagang imistalyo natin and punong abala natin sa pag-coordinate sa mga barangay sa talagang kailangan ng ating presensya. Okay, so ano nang nangyari? Ma-distribute na kita dyan ngayon as we speak? Nag-distribute na? Dahil pa? Actually, kaka-set up pa lang namin. So, ngayon, ayun na, naka-set up na kami lahat. Magpapagames na. Oo, naputol. Magpapagames na sila doon sa Tagaytay. Yan. Sige. Angel, kung nata pa-extronta na tanganing makapuon naman dyan kan kunyan, kang ining aktibidades. Angel and Josa, naputol yung linya natin dyan. Josa. Hello? Josa. Ayun, nakabalik na kami. Sige, go ahead. Medyo napataka ni Angel yung wire. So once again, and we're inviting everyone na makisumaro tabi sa Muya sa monthly naming OKFM Fun Day with DZGB. Magpaugma po sa mga aki, sa mga gurang, sa may mga ano man po kami rin ng mga t-shirts na kami ipamigay. Sige. Josa, mabuhay kayo dyan sa grupo and good luck sa aktibidad. Maraming salamat po. So yan, tabi Sir Pio, an kaibahan pa. And mapo na digit Sir Pio, mailing mo digit sa mga aki excited na digit Sir Pio na magpuon an pakawat. And accompanied man sila po Sir Pio kana sa inang mga magurang. Speaking of sa DOH Sir Pio na naipadara kong letrato dyan, igwanin mga bulong Sir Pio na nakabuktak digdi at the same time igwanin aquatab na naling ko digdi Sir Pio. Sa kwan iyan sa tubig, itunaw mo sa sarong galon na tubig, okay na inomon ang tubig. Aquatabs. Sige. Apo. So yan po Sir Pio, mabalik na lang ako kung kaya pa kan oras pa. Mapuna kami ligdi para sa OKFM as in this is a big fun day. Pero meron pagkakataon ini mo yan digdi sa taon 2026 sa digdi sa barangay Tagaytay, particular na sa Tagaytay Elementary School na iyo man nagserbing evacuation center kan mga apektadong pamilya hali dyan sa barangay Aniling Kana Kamalig Albay tabi Sir Pio. Haligi Sir Pio sa luwas kay banan ang tropa kan OKFM si SM Sugar, Sugar Azucar, si Don Emilionario, si Best Friend Simon, si Dalugdog Jason, si Zosa Casey, si Kuya Boy, si Dande, and then si Ate Dimples. Ako po si Azel Mustaza, DSJ News. Salamat Tabi Angel and sa grupo kang 97.1 OKFM. Gusto ko okay ka sa pinagigibungon niya na Fun Day Barangayan. Diyan initialmente sa Tagaytay kan Kamalig ang beneficiaries diyan sumakaakian na apektado ka ining pag-evacuate na ini darakan peligro kan bulkan mayon. Thank you so much sa gabos na sponsors. Mabareta man si Jen diyan sa newsroom and may mga hanap buhay kita. Mabultang programa pakalis ka yan. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. This World Radio Day, we recognize how radio continues to evolve, guided by innovation and grounded in public service. With the help of artificial intelligence, radio delivers information more efficiently, improves sound quality, and supports responsible journalism. Yet at its core, radio remains deeply human. A trusted voice, a companion in times of need, and a bridge that connects communities. As technology advances, radio's commitment to truth,
service and the public good remains unchanged. This World Radio Day, we celebrate radio and artificial intelligence working together to better serve the public. Happy World Radio Day! Ayun o, si Dan na lang payadot dati. Ang macho na ngayon! Cheers tayo dyan! Gaan talaga pag ang tropa malakas sumuporta. Tapos may Tanduay Light. Masarap inumin, swabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mas magaan ang buhay pag nandyan ang barkada at Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. 5 minutos pasado alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Ipagpahiro na kang Philippine National Police ang parsakang pulisya para tumabang sa mga soldado sa pinagigibong manhunt operation laban sa mga nagsakyada sa 2 soldado sa Basilan. Sigon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., sinugo naman ang Police Regional Office sa Bangsamoro Autonomous Region para magkaigwan ng mga kinakaipuhan na lakdang sa seguridad para pagulan ang mga insidente ng pambabadil asin mamantinir ang katrangkilohan asin kaayusan sa lugar. Matatandaan, binadil kang dainamid bida ng mga suspetsados ang 2 biktima mantang nagbabakal sa tendahan harani sa indang kampo kang nakaaging Lunes. Ang nasabing biktima miyembro kang Infantry Battalion kang Philippine Army. Yan ang Bareta Kali sa News Base. Ako po si Jenny Balyaran, Marinaaga. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Liver Aid, Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Tingog Ganbanwaan, Pio Fernandez. Salamat Padingnald. Happy birthday tabi kay Father Boots Bombaze. Yan, pag-iribata manigdi sa DCGB. Ayan. Father Boots, happy birthday tabi sa imo. Pag-iribata digdi sa DCGB. Maray na hapon program host siya tabi. Yan. An sa iyang programa man. Maugmang kumpleanyo tabi, Father Boots, God bless you more. And sa gabos na nagbe-birthday ngunyan, mention taman si Sir Popoy Balmez. Yan. Kan JRB Calibration and Battery Shop. Sir Popoy, happy birthday tabi sa imo. More blessings and protection guidance. Tabi ha. The best man ni si Sir Popoy. Padingnal, nagpuon baga ini sa simpleng pag huruhirahay ka itong mga recyclable pa bagang baterya ka ito pade. Ang baterya ba ka ito? Pwede pang hirahayon. O si salidaan iyaning plates gabos. Tapos pwede na naman. Yan ang baterya kan auto. Ngunyan puro na disposable. Diyan nagpoon si Sir Popoy. Ngunyan hilinganan sa iyang negosyo. Sa iyang mga empleyado siyang kadakol ng natatabangan niya. May mga branches na siya sa Ligaw, Tabako, sa Naga, sa Kamalig. Sir Popoy, good morning tabi sa imo Sir Popoy and happy birthday. Si Madam Pita na Pacres. Maray na aga tabi Ma'am Pita Pacres. Yan. And sabi ni Ma'am Pita birthday man daangon yan ni Madam Alice P. Escuela. Yan. Sister-in-law ni Madam Pita Napacres, nagbe-birthday ngunyan. Ma'am Alice P. Escuela, happy birthday tabi sa imo. Yan. Hali yan kay Madam Pita Pacres sa imong
sister-in-law. Yan. Maray na aga tabi. Happy birthday kay Madam Alice P. Escuela. Yan. And syempre diyan sa tuyang kwan, mga barkada man kay ining napasyar kita diyan kaswapon sa Rabax naghapit kita talagang mga listener tapalan sinda diyan sa Madam Tet na Jacob Gabos yung men and women po kan Rabvax. Yan. May mga nakagat kamong ayam, nakagat kamo kan ayam, ikos, nakamurot, ayam, ikos. Yan, importante po diyan sa Rabvax, diyan sa may Aleco. And dakul sindang mga branches na. Sa Manila, igwa sa Cubao. Sa Basmate, igwa na naman. Sa Birak, igwa na, haloy na. Digdi sa Tabaco, sa Ligaw, Rabvax, mga kwan iyan, competent medical practitioners, tabi. Akreditado kan DOH. Bakuna, mga anti-pneumonia na yan, anti-flu, yaon dyan tabi. Lalo na ining sa mga kagat ning ayam, buda ikos, buda kamrot ning ayam, ikos. Salamat tabi sa indo dyan. Mabuhay ka mo. Sundo, Sunday ang kwaninda dyan, klinika, opisina. Sunday hanggang matudto pag Sunday, tabi. Yan. Di mabuhay ka mo dyan. Salamat Madam Tet and kay Madam Joy Monte Castro. Diyan sa Rabvax. Sige. May istorya pa kita sa luwas. Aramon ta daw kay Joshua. DZGB News Minded. May bit-bit na report si Joshua. Joshua Bino on the spot report. Joshua, good morning. Please go ahead. Yes, good morning, Sir Tio. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag niya itong pareta, may diit sa naman na mga limitasyon, kaya restriksyon, alagad maski puro papano, makabuilo-builo pa man giraray, ang mga turista asin na bisita na makapag-enjoy tabi, Sir Tio, nin all-terrain vehicle o kaya ATV drive sa munisipyo kang Daragalbay, partikular na sa Kagsawa Ruins Park, parte o sakop kan Barangay Busay. Sa pakipagurnuron kan na DCGB News, ka Engineer Dean Dineros, ang pamayo kan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o kaya MDRRMO. Ngunyan, Sir Tio, na nagpapadagos ang pag-alboroto kan na Bulkan Mayon, asin nagbababa man na distansyang tigdadalagan kan lava flow. Dahil pa man giraray ni na tigbababa na kumbaga suspensyon sa operasyon kan ATV digdi sa Daraga Albay. Nasa luwas pa mapanusinda, bako? Roger, tudagtabi, Sir Pio, po di parte kan mga restricciones dahil mo pwedeng agihan itong mga dating ruta yan na nakapalaog, Sir Tio, sa 6 kilometer permanent danger zone. Oho. Taro na nga na dyan sa dahil mo na aabuton itong green lava sa barangay Misi. Sindot-dot ng gad. Correct. Dahil nang gad maski pag kibliton ang linyang an. Correct. So sa isa lang kan size. Siguro, Sir Tio, kay Engineer Dineros talagang may gut na tubo ninda sa mga ATV operators and patanid man sa mga gustong mag-ATV ride na ligtas man basta magsunod sa protocol as in then maglaog sa 6 kilometer permanent danger zone. Naka-sentro sa natabi, Sir Tio, ang dalagan o kaya ruta kan ATV digdi sa may palibot kan Kagsawa Ruins Park. May mga magayon man dyan na magapasyaran, may agihan ka managari adventurous, may salog man mga dyan tabi, Sir Tio, yung dakula na pwedeng makapag-enjoy mag-ride ka na ATV. Mantang nagpapadagos ang pag-alboroto kan Bulkan Mayon. Kaya sa mga nagbabalak and nagduwa-duwa and may mga kaputan kung pwede makapag-enjoy ni na ATV, kung yan na nag-alboroto si Bulkan Mayon, medyo may distansyaman na Kagsawa Ruins Park, pwede na makapag-enjoy kan sharing na bagay, basta rin na maglaog sa 6 kilometer permanent danger zone. Ididispues, dahil lang i-extendir sa 7 hanggang 8 kilometros. Tayan, sa kublasin na talaga gabos.
Roger. Yan. Sabi, Sir Pio. Oh, pero sa Patay munyan, mag- okay pa man. Mhm. Oo. Dahil So, sa so naduman far- magkon sa linya, pag nagtutok